Diyos naming Ama, maraming salamat po sa pagtitipon-tipon ninyo sa amin ngayong umaga upang tunay na pag-aralan ang mga banal na kasulatan. Ama, pinag-aaralan namin ang tungkol sa 10 utos at kung paano ang buong 66 na aklat ng Biblia ay umuunlad batay sa pangunahing mensahe ng aming Ama, ang 10 utos. Ama, inaamin namin sa iyong harapan na sa aming lakas bilang tao, sa aming pag-iisip bilang tao, hindi namin kayang unawain ang lalim ng pag-ibig at biyaya na bumabalot sa 10 utos. Dalangin namin na hipuin mo ang lahat ng aming mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu upang mabuksan namin ang mga mata ng aming mga puso at makita ang iyong kamangha-mangha at malalim na pag-ibig at mabuting kalooban at intensyon na mayroon ka para sa amin nang inutos mo ang 10 utos. Dalangin namin na ang mga talatang ito ay hindi manatili bilang sinaunang teksto na nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng iyong tipan, naway maging buhay, mamuhay at aktibo ang mga salitang ito sa aming pang-araw-araw na buhay, upang kami ay maging mga tagatupad at tagapag-ingat ng iyong tipan. Inialay namin ang oras na ito sa iyo, Ama, at ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming minamahal na tagapagligtas na si Hesu Kristo ng may pasasalanat. Amen. Sige, maligayang pagdating sa lahat. Ngayong buwan ng Pebrero, ating susuriin ang 10 utos. Kaya meron tayong 4 na puwang at ngayon ay magkakaroon tayo ng pangunahing panimula sa 10 utos. Tinawag ko itong pinakamalaking maling komunikasyon sa Diyos. Dahil maraming Kristiyano ngayon, alam natin na mayroong 10 utos. Ngunit nahihirapan tayong sundin ang mga ito. At kung minsan ay tila isinasantabi natin ito sa ating buhay, iniisip na imposibleng sundin ang 10 utos. Kaya hindi na talaga namin sinusubukang matuto ng higit patungkol dito at subukang panatilihin ang mga ito. Ngunit, hindi ganun ang Diyos. Dahil siyang gumawa ng batas. Kaya ngayon, susuriin natin kung ano ang pangunahing layunin ng Diyos nang ibigay niya sa atin ang 10 utos. Kaya magsisimula tayo sa ilang maling akala na maaaring mayroon tayo tungkol sa 10 utos. Kaya simulan natin sa susunod na slide. Maraming Kristiyano kahit ngayon ang nag-iisip na ang 10 utos ay hindi na angkop sa ating buhay dahil una, ito ay isang sinaunang batas. Ang batas na ito, alam mo, ay matagal nang mangyari, kaya hindi natin talaga mailalapat iyon sa buhay ngayon. Kaya narito ang ilang mga talata na dapat nating suriin upang malaman na hindi ito totoo. Ang batas ay hindi sinauna, ngulit ito ay buhay at epektibo hanggang sa kasalukuyan. Ang 10 utos ay matatagpuan sa 2 lugar sa Biblia. Una sa Exodo, Kabanata 20, at pangalawa sa Deuteronomio, Kabanata 5. Ngayon, sa Exodo, Kabanata 20 ay makikita ang pagbaba ng Diyos sa bundok Sinai at pagbigkas ng salita sa mga tao. Sa Deuteronomio, Kabanata 5, inulit ni Moises ang mga batas at utos ng Diyos pagkatapos ng 40 taon ng paglalakbay sa ilang bago pumasok sa Kanaan. Sa madaling salita, ang 10 utos ay ipinahayag sa simula ng kanilang paglalakbay sa ilang at sa katapusan ng paglalakbay sa ilang. Ito pa lamang ay nagsasabi na sa atin kung gaano kahalaga ang 10 utos para sa mga Israelita upang makapasok sa lupain ng Kenan at sakupin ng lupain. Ngayon, sa Deuteronomio 5, mga talata 2 at 3, muling ipinaliwanag ni Moises ang 10 utos gaya ng sumusunod. Ganito ang sabi niya, ang Panginoon nating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ngayon, alam na natin na nasaan din ang bundok Horeb. Pareho ito ng pangalan ng bundok Sinai. Okay, kilala rin bilang bundok ng Diyos. Kaya rito, ang tipan ay tumutukoy sa tipang Sinaitiko sa bundok Sinai, ngunit ang pinakasentro ng tipan sa bundok Sinai ay ang 10 utos. At ipinaliwanag pa ito ni Moises, hindi ginawa ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa ating lahat na nabubuhay dito ngayon.
Kung makikita mo sa talata 2 at 5 na nakikita natin ang ating Diyos, tayo at ang ating Ama, ang ating dito at payo, makikita nating inuulit ng talata 2 at 3 ang salitang tayo. Tama ba? At gayon din ang ekspresyong ito para sa ating lahat na nabubuhay dito ngayon. Binibigyang diin ng mga ekspresyong ito ang pagiging naroon ng tipan. Sa madaling salita, ang pipang sinaiti ko ay hindi isang lumang pipa na ginawa sa mga ninuno noong unang panahon, alam mo, kundi ito ay isang pipa na ginawa sa atin. Nabubuhay at nakatayo sa harap ng Diyos ngayon. Dapat nating mapagtanto na ang tamang panahon ng pipa ng Diyos ay laging naroon. Ganyan naman palagi ngayon. Gayon din, ang lugar ng tipan ay hindi limitado sa bundok Sinai dahil dito, sabi ni Moises, nakipagtipan ng Diyos sa atin sa Horeb, kundi pati ma rin sa lahat sa atin na nabubuhay dito ngayon. Kaya, sinasabi nito sa atin na ang lugar ng tipan ay hindi lamang limitado sa sinaunang bundok Sinai, ngunit kabilang din dito, na yon mismo, ang ikalawang henerasyon na malapit ng pumasok sa lupang pangako, ang lupain ng kanan. Kaya kanino ginawa ang tipan ng Diyos? Kami, nakatira dito, ngayon. Sinasabi sa atin ng talatang ito na tayo ang espiritual na ikalawang henerasyon. Tayo na nakarating dito bago pa man pumasok ang Kanaan. Tayo ang kabilang panig ng tipang ito. Ngayon, ang pangalawang maling akala tungkol sa 10 utos ay maaaring ganito. Para lamang ito sa mga Israelita, hindi para sa atin, hindi para sa mga Kristiyano. Ngayon, nakikita natin na ang mga dati sinabi natin dito. Dumako tayo sa talata ng Deuteronomio, Kabanata 20, talata 14 hanggang 15. Muli, ipinaliwanag ito sa Deuteronomio, Kabanata 20, talata 14 hanggang 15. Ngayon, hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi pati na rin sa mga nakatayo rito kasama natin ngayon, sa harapan ng Panginoon nating Diyos at sa mga wala rito ngayon. Kita mo, ang pariralang ito, iyong mga wala rito ngayon, ay nagpapahiwatig ng walang hanggan ng pagpapalawak ng partidong kasangkot sa paggawa ng tipan. Nangangahulugan ito na ang tipang ito na ipinahayag ng Diyos sa bundok Sinai, ang tipang ito na muling ipinaliwanag ni Moises bago pumasok sa lupain ng Kanaan, ay lumalampas sa parehong oras at espasyo. At dahil dito, ang batas, ang panig ng tipang ito o ang tatanggap ng batas ay hindi lamang kinabibilangan ng mga Hudyong pisikal na Hudyo, ng mga panlabas na Hudyo, kundi pati na rin ng mga panloob na Hudyo. Ng mga pinuli sa puso, sige, ganon. Sa Galacia, Kabanata 3, versikulo 29, sinasabing, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana, ayon sa pangako, di ba? Kaya, sa makatuwid, tayo ang mga espiritual na Israelita na may pribileyong kunin ang lupain ng tanan bilang ating paghahari. Kaya isa pa, at kaya nga, ang may akda ng seryang History Redemption, Aklat 7. Ang 10 utos ay pinamagatang ganito, ang pipan para sa lahat ng henerasyon. Malalim na pahayag ang sinasabi nga rito, ang 10 utos ay hindi sinaunang batas. Hindi lamang ito para sa mga Israelita, kundi mga batas na umiiral sa lahat ng Kristiyano ngayon. Kaya maari natin itong tingnan. Ang pipang sinaiti ko ay pinagtibay sa pamamagitan ng tagapamagitan na si Moises. Samantalang ang bagong tipan na siyang tipang sinaiti ko ay umunlad tungo sa bagong tipan at ito ay namamagitan para sa atin sa pamamagitan ni Heso Kristo. At ang pinakasentro ng parehong tipang sinaiti ko at ng bagong tipan ay ang 10 utos.
Dahil maraming beses na binanggit ni Jesus ang lumang tipan at sinabing ang pinakaubod ng lahat ng utos ay ang dalawang pinakadakilang utos, tama ba? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at mahalin mo ang kapwa gaya ng sarili. Ngayon, dumako tayo sa susunod na maling akala. Batas yan. Nabubuhay tayo sa panahon ng biyaya. Kaya hindi natin kailangang sundin ng batas. Hindi na balido ang batas dahil dumating si Jesus. Pero hindi yun totoo. Sinabi ni Jesus sa kabilang banda, Mateo 5, versikulo 17 to 19. Sabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang pawalang bisa, naku. Tuparin ninyo upang maging ganap, upang matupad ito, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, kahit ang pinakamaliit na letra o kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng ito. Okay? At gayon din, ipinaliwanag pa ni Jesus kung gaano kahalaga ang 10 utos. Sabi niya, ang sino mang magpawalang bisa sa isa sa pinakamaliit na utos na ito at magturo sa mga tao na gawin din ang gayon ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at nagtuturo ng mga ito, siya ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Aba, tama! Dalangin ko na tayong lahat habang inahangad nating maunawaan ng hiwaga sa likod ng 10 utos ay maging ganito, yung mga sumusunod at nagtuturo ng mga ito. Hindi sa atin, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa pamamagitan ng pag-unawa sa batas at pagsunod sa batas, naway maging mga amang tagapagturo tayo ng 10 utos para makita ng lahat ng bansa. Isa na namang maling akala, sana ang mga salitang ito ay nakakahikayat sa atin sa puntong ito. Okay, isa na namang maling akala ay ito. Ah, napakabigat ng batas sa ating mga balikat, di ba? Isang batas. Medyo nakaka-stress kapag iniisip ko kung paano dapat sundin ang batas. Ngunit gayon din sinabi ng Diyos na kung hindi man ay ayon sa Exodo Kabanata 20 talata 1 hanggang 2 na siyang paunang salita ng 10 utos na sinabi ko kanina, ang ika-10 unang lugar kung saan lumilitaw ang 10 utos ay sa Exodo Kabanata 20 at ang Exodo 20 ay nagsisimula sa pahayag na ito. At sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Ito ang sinasabi ng Diyos bago niya simulang ipaliwanag ang kanyang 10 utos. Kaya naman, ang punto niya sa pagsasabing, Ako ang naglabas sa iyo mula sa bahay ng pangaalipin, ay nangangahulugan na ano ang ibibigay niya? Tunay makalayaan. Sa makatuwid, ang orihinal na layunin ng 10 utos ay hindi nakakatakot o kakilakilabot. Dapat nating tandaan na ang mga ito ay ebanghelyo ng Diyos. Anong ebanghelyo? Magandang balita. Ito ang kanyang mabuting balita na umaapaw sa kanyang pagmamahal at biyaya. Ito ang kanyang ebanghelyo na nagbigay sa mga alipin ng tunay na kamayaan. Tama ba? Sila ay mga alipin sa Ehipto, ngunit iniligtas sila ng Diyos at pinalaya upang magbigay ng tunay na kalayaan. At sisiguraduhin niya na ang kalayaang iyon ay walang hanggan. Ito ay walang hanggan sa pamamagitan ng pagtatak sa mga ito gamit ang 10 utos, ang batas ng buhay. Mga kapatid, ganito rin ang mangyari sa atin. Inan, noong tayo ay nabubuhay sa mundo, malayo sa Diyos, at madalas na naglilingkod sa ibang mga Diyos ng mundong ito. At habang tayo ay nabubuhay ng miserable dahil sa pag-aalipin sa ilalim ng pang-aapi ni Satanas, dumating si Jesus at tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo sa krus. Kaya ipinapahayag ng Kolosas, Kabanata 1, talata 13 hanggang 14, ang ating kalayaan. Sinasabi nito,
sapagkat iniligtas tayo ni Jesus mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo, aleluya, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Paulit-ulit na binabanggit sa mga banal na kasulatan kung paano tayo binigyan ni Jesus ng kalayaan. Kaya naman, ang 10 utos ay ang mga batas na nagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Tingnan natin ang ilan sa mga talatang ito. Sa mga taga-Roma 8, talata 21, ang samnilikha rin namang ay palalayain mula sa pagkaalipin sa kabulukan patungo sa kalayaan. Kalayaan sa kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Amen. Gayon din sa Galatia 5, talata 1. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya nga, manatili kayong matatag at huwag nang magpasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Lukas 4, bersikulo 18, binigyan niya tayo ng kalayaan, tama ba? 2 Korinto 3, bersikulo 17, ang Panginoon ay Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Sa Juan Kapitulo 8, bersikulo 32, ani Jesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya, sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang maling akala na maaaring mayroon tayo tungkol sa 10 utos ng Diyos, sa maraming kasulatan sa Biblia, patuloy na sinasabi ng Diyos na hindi iyon totoo. Ang layunin ko sa pagbibigay ng 10 utos sa iyo ay para sa iyong kalayaan, para sa iyong kaligayahan. At talagang dalangin ko bilang isang Kristiyano na sana'y matikman natin ang tunay na kalayaan at kaligtasan kay Hesus Kristo. Naway tunay nating maunawaan ang puso ng Diyos na nagbigay sa atin ng 10 utos. Kaya umaasa ako na palagi nating maisasama ang mga pag-aaral na ito sa panalangin para sa puso. Nabuksan ng Diyos ang ating mga puso upang tayo ay maging nakahanay at wala ng mga maling akala, maging nakahanay sa puso ng Diyos. Kaya tingnan natin ang kay ganda ng 10 utos sa mas espesipikong paraan. Okay, kaya ang kahangahangang 10 utos. Ngayon, isa pang puntong dapat nating tandaan ay ang mga batas na ito ang dapat sundin at isagawa sa lupang pangako. Ngayon, tandaan, ang aklat ng Deuteronomio ay panahong bago ka man ang lupain ng Kanaan. Tama ba? Okay, kaya ang batas ay ipinahayag bago o pagkatapos pumasok sa kanan. Hindi naman yung pagkatapos ng bago, di ba? Kaya itong lupang pangako kung saan nating lahat gustong pumunta, kung saan nais pasukin ng mga Israelita, kita mo, ang lupang pangakong ito ay naging mas konkreto at mas naging makatotohanan sa pamamagitan ng 10 utos. Kaya paulit-ulit na binibigyang diin ng aklat ni Geronimo na lahat ng 10 utos ng Diyos, ang kanyang mga utos, tuntunin at batas na ibinigay sa pamamagitan ng tipang Sinai-Piko, lahat ng ito ay dapat sundin at isagawa ng mga Israelita. Saan? Sa lupain ng Kanaan. Kaya sa madaling salita, ang katotohanang ibinigay sa kanila ng Diyos ang 10 utos ay isang garantiya na saan ka papasok. Papasok? Tiyak na papasok ka sa lupang pangako. Kaya parang isang selyo sa ating pasaporte habang papasok tayo sa ibang bansa, sa mismong daungan. Kaya mapapansin mo na ang tipang ito na tinagtibay bago pumasok sa Kanaan ay puno ng mga detalye tungkol sa lupain. Okay? Halimbawa, kung titingnan mo ang Eksodo Kabanata 23, talata 10 at 33, kaya ang 10 utos ay ipinahayag sa Kabanata 20. Eksodo. At pagkatapos niyan, naroon ang lahat ng mga partikular na batas at regulasyong ito. Kaya sa Eksodo, Kabanatang 23, talatang 10 hanggang 33, tinatalakay nito ang mga batas tungkol sa Sabas at sa taon ng sabatikal. Kaya ito ay dapat laging maging alerto. Sa Kanaan din, pinag-uusapan dito ang dakilang kapistahan na dapat ipagdiwang kung saan-saan. Tinatalakay din ni Canaan ang kung paano sakupin ang lupain. Muli, tiyak na tungkol ito sa lupain ng Canaan.
Kaya, nakikita mo, kapag tunay nating nauunawaan ang 10 utos, ang katotohanang pinag-aaralan natin ang 10 utos na ito ay nagpapahiwatig na garantisadong matatamasa natin ang buhay na puno ng mga pagpapala sa lupang pangako. Hindi pagkatapos nating mamatay. Hindi lamang ito pagkatapos nating mamatay at makapasok sa kaharian. Tungkol ito sa buhay natin dito sa mundo. Amen? Hindi kailanman sinabi ng Diyos ang pagpunta sa lupang pangako pagkatapos mong mamatay. Hindi. Paulit-ulit niyang sinasabi, kung tutuparin mo ang aking salita, papasok ka ng buhay. Tama ba? Tayo? Dapat na naaayon dyan ang ating focus. Sige, tingnan natin kung paano binibigyang diin ng Diyos ang lupain kung saan papasok ang mga Israelita ay napakaganda. Okay, patuloy niyang pinitiyak sa mga tao kung gaano kaganda ang lupang pangako. At siyempre, hindi nga tinutukoy ang pagkatapos mong mamatay, makukuha mo ito. Hindi, di ba? Ito ay habang tayo ay nabubuhay pa. Binibigyang diin niya kung gaano kaganda ang buhay na naghihintay sa atin. Bilang tunay na mananampalataya at tagasunod ng batas, mabilis nating malalampasan ito. Una, aniya ang lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Pinili ito ng Diyos. Inihandaan na niya ito. At ibibigay niya ito sa atin. Ibig kong sabihin, siya ang makakagawa ng pinakamahusay na pagpili para sa ating lahat, hindi ba? Kaya siya nagbigay sa atin ng lupa. Ito ang lupain ng Kanaan. Ibinibigay ko sa iyo bilang pag-aari. Muli, sinasabi ng Diyos na ito ay ating mana. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Ano kaya kaganda yun? Dayon din, aniya, ito ang lupain ng Panginoon. Naku, binibigyan diin niya na sa kanya lang ito nang galing papunta sa atin. Isa pa, napakagandang lupain nito. Siyempre, ang Diyos ay lubos na mabuti. Kaya anumang kaloob na nagmumula sa Kanya ay dapat na lubos na mabuti. Kaya ang lupain, ang buhay sa hinaharap natin ay napakaganda. Ito ay isang matabang lupaim. Ito ay isang lupain ng sagana sa prutas. Kung nabuhay tayo sa buhay sa ilang, kung saan hindi tayo maaring magsaka, hindi natin matitikman ang bunga, tama ba? Pero ngayon, magkakaroon tayo ng mabungang buhay. At nangangako rin ng Diyos ng isang lupang inaagusan ng gatas at pulot. Ang ekspresyong ito ay palaging kahanga-hanga, tama ba? Paano? Anong lupain ang inaagusan ng gatas at pulot? Gayon din, sinasabi ng Diyos na ito ay isang kaaya-ayang lupain, sinasabi din ng Diyos na ito ay mayaman at sagana, at sa makatuwid, ito ay isang lupain na walang kakulangan. Sige, walang magkakulang kailanman. Ito ay isang mabuting lupain at panghuli, ito ay isang lupain na inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kamangamanghang pag-ibig, biyaya at mga pagpapalang ipinangako sa atin ng Diyos. Ito ay isang buhay na nakalaan sa ating harapan. At upang tayo ay makapanirahan sa lupaing ito, tayo ay sinandatahan niya. Nilagyan niya tayo ng ano? Ang 10 utos. Kaya naman, ang 10 utos ay mahalaga para sa isang masayang buhay sa lupang pangako. Kaya anong mga uri ng pagpapala ang mayroon? Tingnan natin ito ng kaunti ng mas espesipiko. Nangangako ang Diyos na kung mamamahalin natin siya at magtitiwala at susunod sa kanyang mga pangako, habang tayo ay nabubuhay sa pinagpalang lupang pangako, bibiyayaan niya tayo ng kasadanaan at kasadanaan. At sa lahat ng bagay na ating ginagawa, kaya naman ang ilan sa mga ito ay unang pinagpapala para sa kabuhayan. Okay, kahit ano pa ang gawin natin sa pang-araw-araw na buhay, tungkol ito sa pang-araw-araw na buhay, tama ba? Makakatagpo tayo ng kasiyahan. Nasa Deuteronomio ulit yan, talata 14 hanggang 15. Basahin natin ito nung sabay-sabay. Ibibigay niya ang ulan para sa iyong lupain sa kapanahunan nito. Ibig sabihin, magiging nasa oras ang lahat. Ang ulan na maaga at ang ulan na iyong matitipon sa iyong butil at sa iyong bagong alat at sa iyong langis. Magbibigay siya ng damo sa iyong bukid para sa iyong mga hayop at kakain ka at mabubusog. Ang malawa, pagpapalain ng Diyos ang ating mga sugat, spiritual na sugat, physical na sugat o anuman dahil pinagpapala niya tayo upang lubos na dumami. Deuteronomio, Kabanata 6, Talata 3. O Israel, dapat mong dinggin at ingatang gawin ito upang ikabuti mo.
Mama, kapag sinabi ng Diyos na maging maayos ka, ang tinutukoy niya ay kapwa pisikal at espiritual na kalusugan. Upang kayo dumami ng husto gaya ng ginagawa ng Panginoon. Ipinangako sa iyo ng Diyos ng iyong mga ninuno sa isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot. At pangatlo, binibiyayaan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Yan ay nasa Deuteronomio 11, versikulo 21. Ang ating Diyos ay isang napakamakapangyarihang Diyos pagdating sa pagpapala. Ang kanyang kalkulasyon ay higit pa sa kalkulasyon ng sinumang tao. Kapag sinusunod natin ng mabuti ang batas at nagtitiwala at sumusunod sa Kanya, hindi lamang niya tayo pinagpapala, kundi pinagpapala rin niya ang ating henerasyon, ang susunod na henerasyon, ang ating mga anak at ang kanilang mga anak. Okay, Duran? Sinasabi sa Kabanata 11, talata 21, upang ang inyong mga araw at ang mga araw ng inyong mga anak ay dumami sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila hangga't ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya't maniwala kayo na habang naglilingkod tayo sa ating Amang Diyos, habang nagpupumilit tayong mamuhay ayon sa Kanyang salita, kumapit tayo sa garantiyang hindi lamang tayo nagkakamit ng mga pagpapala para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng ating mga minamahal, mga kapamilya, mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga katrabaho, lahat. Dahil ang ating Diyos ay higit sa kayang magbigay sa atin ng ganitong pasabog at napakalaking mga biyayang ito. Amen? Susunod, pagpapalain niya tayo ng mga dakilang bansa. Ang ating kilusan ng Ebanghelyo ng pagtubos ay tungkol sa pagpapalaganap ng Ebanghelyong ito sa lahat ng mga bansa. Nanaginip tayo ng araw na iyon kung saan ang lahat ng mga bansa ay darating na tumatalon, sumasayaw sa kagalakan, tama ba? Bueno, ang pagpapalang iyan ay kasama rito sa Deuteronomio, Kabanata 11, talata 23. Sabi niya, kaya kung mananapili, ibig sabihin niyan ay susupilin natin ang lahat ng mga bansa. Taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, taglay ang kapangyarihan ng salita, dahil taglay natin ang salita sa ating kalooban. Kaya naman, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang tunay na paraan. Itong tunay na paraan para ang lahat ng mga bansa ay lumapit sa atin na lumulukso at sumasayaw sa kagalakan. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapakalat ng mga libro. Hindi lang ito tungkol sa pag-host ng mga seminar. Mga kapatid, kapag tinutupad natin ang utos ng Diyos, mapapabilis niya ng araw na iyon kung kailan lalapit sa atin ang lahat ng mga bansa. Amen. At ang susunod na biyaya, Diyos, garantiya ng tagumpay sa ating buhay. Kaya sa Deuteronomio 11, versikulo 25, sinabi ng Diyos, walang taong makatatayo sa harap mo. Bakit? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maglalagay ng takot sa iyo at ng takot sa iyo sa buong lupain na iyong tinuntungan, gaya ng kanyang sinalita sa iyo. Nakakalat tayo sa buong mundo. Pero saan man tayo magpunta, sa palengke, sa kapitbahayan ko, o sa paglalakbay patawid ng karagatan at sa, alam mo na, sa iba't ibang bansa, saan ka man tumapak, naway ilagay ng Diyos ang takot at pangamba sa iyo upang walang sino mang tao ang makatayo sa harap namin. Habang ipinakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, habang ipinapakita natin na tayo ang may malalim na pag-iingat sa 10 utos sa ating mga puso. Okay, kaya dito na lang natin kunin. Tiningnan ko lamang ang 5 pagpapalang kaakibat ng pagsunod sa batas sa lupang pangako. At sa katuwid, ang konklusyon ng pag-aaral na yon ay ang 10 utos ang pangunahing kodigo ng pag-uugali ng mga Kristiyano. Okay, mahalaga ito para makapasok sa lupain ng Kanaan. Kung wala ang 10 utos, hindi tayo makakapasok sa lupain ng Kanaan. Nakita natin na ibinigay ng Diyos ang batas bago sa simula ng paglalakbay sa ilang at muli rin sa pagtatapos ng paglalakbay sa ilang. Kaya mula roon, makikita natin na talagang sinandatahan ng Diyos ang kanyang bayan ng 10 utos upang makapasok sila sa Kanaan at masakop ito. At saka, nakita natin kung gaano kahalaga ang 10 utos para mabuhay ng masaya at pinagpalang buhay, tama ba?
Okay, kaya titingnan natin ang tatlong puntong yan. Bakit ang 10 utos ay isang pangunahing tuntunin ng pag-uugali ng mga Kristiyano? Una, dahil ang Diyos mismo ang gumawa nito. Ang dalawa, ang Diyos mismo ang nagsalita nito. Pangatlo, siya mismong sumulat nito. Ganito kahalaga ang 10 utos. Kaya tingnan natin ang ilang talata tungkol dito. Una, ang kautusan, ang 10 utos, ay ipinatag ng Diyos mismo. Siya ang tagapagpatupad ng batas. Ipinakikilala ng kasulatang ang 10 utos sa paunang salita na ito, Exodo 20, talata 1. Nakita namin kanina, nagsisimula ito sa sinabi ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito. Kaya sinong nagsalita ng 10 utos? Ginawa ng Diyos. Ipinapahayag nito na ang Diyos mismo ang may akda at tagapagbigay ng batas. Dahil ang Diyos ay walang hanggang Diyos. Dahil ang kanyang mga salita ay walang hanggan din. Ang 10 utos ay walang hanggan din, hindi nagbabago, at ang kanyang bisa ay walang hanggan. Pangalawa, ang batas na ito ay hindi lamang ipinatag ng Diyos mismo. Siya mismo ang dumating at naghatid nito. Okay, kaya nga sinabi ito mismo ng Diyos. Naroon yan sa Exodo, Kabanatang 20, talata 1. Muling sinabi ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito. Kaya ang 10 utos ang unang salitang direktang ibinigay ng Diyos sa buong bansa, sa buong bayan. Ito ay walang katulad. Ibig kong sabihin, ilang taon na ba itong milyon-milyong tao na walang soberanya bilang isang bansa? 430 taon dahil sila ay nasa Ehipto. At para sa kanila, ang maitatag ang konstitusyong ito sa harap nila sa loob lamang ng 2 buwan pagkatapos ng Eksodo at ang maitayo bilang isang malayang bansa, maging isang banal na bansa ng Diyos mismo, ang ibig kong sabihin, ito ay isang kamangha-manghang pangyayari sa kasaysayan. Naging posible lamang ito dahil direktang sinabi ng Diyos ang kautusan sa mga taong ito. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mapalad ang bansang nakarinig ng kautusan ng Diyos sa kanila. Napakapalad ng isang bansa na ang Diyos ay lumalapit sa kanila tuwing sila ay nananalangin sa Kanya. Nakasulat lahat yan sa Deuteronomio. Pagkatapos ng pangyayaring ito, pagkatapos ng Exodo 20, kung saan ang Diyos mismo ay dumating at binigas ang mga salitang ito, walang tala sa Biblia na direktang magsalita ang Diyos sa isang buong bansa. Ang ginawa niya noong ibinigay niya ang 10 utos. Kaya sinabi ito ng scholar na ito, si Kalish. Basahin natin ito nung sabay-sabay. Sinabi niya ito, ang paghahatid ng dekalogo. Ang ibig sabihin ng dekalogo ay 10 salita. Ang paghahatid ng dekalogo sa Sinai ay bumuo ng isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. At marahil, ito pa nga ang pinakadakila at pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hanggang sa panahon ng paglitaw nito. Kaya, ikatlong punto, hindi lamang ginawa ng Diyos ang batas, hindi lamang sinabi ng Diyos ang batas gamit ang sarili niyang bibig, isinulat pa niya ito. Pangatlo, isinulat mismo ng Diyos. Deuteronomio, Kabanata 9, versikulo 10. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na isinulat ng kaninong daliri? Ang daliri ng Diyos. Side, kita nyo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong pinakilos ng banal na espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. Iyan ang kasulatan. Ito ang Biblia na mayroon tayo, di ba? Ito ay inspirasyon ng Diyos. At walang hula rito na nagmumula sa kalooban ng tao, kundi sa salita ng mga taong inodyokan ng Espiritu Santo. Iyan ang mga talata tulad ng 2 Timoteo 3, talata 16, at gayon din ng 2 Pedro 1, talata 21. Ngunit sa lahat ng mga propisyang iyon, ang 10 utos lamang ang direktang binigkas ng Diyos. Kaya makikita mo ang bigat, ang lalim ng 10 utos. Hindi lang yon, ito lang ang batas.
Isinulat ng direkta ng sariling daliri ng Diyos. Muli, gayon din sa Deuteronomio 4, versikulo 13, sinasabi rin ang parehong bagay. Kaya't ipinahayag niya sa iyo, siya'y nagsalita sa bayan ng kanyang tipan. Kaya ang tipan ay nangangahulugang 10 utos na inutos niya sa iyo na tuparin. Iyan ang 10 utos. At isinulat niya ang mga iyon sa 2 tapyas na bato. Iya rito, partikular na itinuturo ng talatang ito na ang 10 utos ay isinulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos sa tapyas ng bato para sa walang hanggan. Kaya pinatututunayan nito kung gaano kahalaga ang 10 utos. Kaya naman, ito ang pangunahin at pinakapangunahing Kristiyanong kodigo ng pag-uugali para sa ating kaligayahan na yon. Kaya, nais kong magtapos sa pamamagitan ng sama-samang pagbasa ng sinabi ni Reverend Evan Park tungkol sa 10 utos. Hindi ko ito masabi ng mas maayos pa kaysa sa sinabi niya. Kaya tingnan natin ito. Hindi natin mauunawaan ang diwa ng Ebanghelyong Kristiyano nang hindi nalalaman ang 10 utos na siyang kabuuan ng buong banal na kasulatan. Bukod pa rito, kung hindi natin nauunawaan ang 10 utos, hindi natin lubos na mauunawaan si Hesus Kristo na siyang diwa ng buhay na walang hanggan at ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang tubig na buhay ay dumadaloy sa pamamagitan ng 10 utos, patuloy na umaalingangaw sa paninig ng bawat Kristiyano at walang humpay na nagbibigay buhay sa kanyang bayan. Kaya naman, umaasa ako na sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa 10 utos mula sa pananaw ng pangangasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos, lubos nating mauunawaan si Yesu Kristo. Upang tayong lahat ng walang pagbubukod ay makatanggap ng kaloob na buhay na walang hanggan. Sige, kaya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa ng makapangyarihan, tulad ng ginawa nito noong mga sinaunang panahon sa Biblia. Tulad na yon, mulit ang kanyang kapangyarihan ay gumagawa ng makapangyarihang saan man mapunta ang kanyang salita. Kaya kapag tayo ay nakatuon sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alala, pagninilay-nilay, at paniniwala sa mga ito ng buong puso, saka tayo makakatanggap ng lakas upang sundin ang mga utos na ito. Ang ating makapangyarihang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen. Kaya magtapos tayo sa huling talata ng unang mga taga-Tesalonika, Kabanata 2, versikulo 13. Dahil dito, panagi rin tayong nagpapasalamat sa Diyos na kapag tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na narinig ninyo mula sa amin, ay tinatanggap ninyo ito. Hindi bilang salita ng mga tao, kundi kung ano talaga ito, ang salita ng Diyos. Ang huling bahagi na gumaganap din ng gawain nito sa kayong nananampalataya. Naway magkaroon ng kapangyarihan ng salitang ito sa ating buhay habang papalapit tayo sa pag-unawa sa 10 utos. Ipanalangin po natin na yung buong linggo ang 10 utos. Sumigaw ka sa Diyos. Diyos ko, kung hindi mo bubuksan ang aming mga mata, hindi namin ito makikita, hindi natin ito maintindihan. Talagang magsumamo tayo sa Diyos na naisin nating maging tagasunod ng 10 utos sa henerasyong ito upang patunayan na ang kanyang mga salita, ang kanyang 10 utos, ay mga kahangahangang utos. Manalangin tayo. Ama naming mahabagin, maraming salamat po sa pagtipon mo sa iyong mga anak sa iyong salita. Pakibalik po kami sa sinaunang panahon. Naway maging isang buhay na eksena ang mga kabanatang ito sa Biblia na ating sinuri upang tayo ay makatayo sa taaan ng espiritual na bundok Sinai upang marinig ang buhay na tinig ng ating amang Diyos. Naway ang iyong tinig, naway ang salitang nakasulat sa mga tapyas ng bato ay muling maisulat sa mga tapyas ng aming mga puso gamit ang iyong sariling mga daliri. Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya habang ang panahon ay talagang bumabagsak sa isang kadiliman kung saan ang pag-ibig ay lumalamig, saan naninibabaw ang kawalan ng batas. Naway maging mga may hawak at tagasunod kami ng iyong mga utos.
Kaya tunay tayong makakatayo bilang mga nalabi sa mga huling araw laban sa pulang dragon at sa huling labanan. Ama, alalahanin mo po ang iyong ama-anak, bigyan mo po kami ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang maaari nating gugulin ang linggong ito sa pagsusumamo sa inyo upang tunay na maunawaan ang lalim ng 10 utos. Naway mamagitan din tayo para sa aming minamahal na kapamilya na hindi pa nakakakilala sa inyo o hindi pa nakaka-appreciate ng salita ng Diyos Ama, dalangin namin na kayo ay makasama. Aantigin ang ating mga puso at ang kanilang mga puso, at ang ating mga anak at ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kaibigan at ang kanilang mga kamag-anak, upang tunay nating mamuhay ng may kaligayahan, kagalakan at mga pagpapala at kasiyahan. At ang lupang pangako, gaya ng iyong ipinangako sa amin, ay aming ibinibigay ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo at muli, maraming salamat para sa pagkakataong ito at sa mahal na pangalan ni Jesus aming dalangin. Amen.